Mag-aalas 3 ng hapon nang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplanong sinasakyan ng mga repatriated Filipinos mula sa United Arab Emirates. Personal na sinalubong ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak at ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan itong higit 300 mga Pilipinong mga repatriated Filipinos mula sa UAE. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, higit kumulang 200 sa kanila ay mga OFW at ang iba naman ay mga stranded Filipinos na ngayon lang nakabalik ng bansa mula nang pumutok ang kaguluhan sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. Hindi lang mga opisyal ng DMW at OWA ang sumalubong sa mga repatriated, kundi pati ang kanilang mga pamilya na matagal ding naghintay sa kanilang pag-uwi. Pero para kay Fe Milo Serrano ng Iligan City, na kabilang sa mahigit 300 Pilipinong dumating mula UAE, hindi pa alam ng kanyang mga kaanak na makakauwi na siya ngayong araw. Pamangkin ko po nasa Quezon City. Hindi po nila alam na pauwi ako. Kasi na-surprise nga kami kasi tumawag po ngayong taga-embahada, konsulit ng Abu Dhabi na pumunta na po kayo dito sa Abu Dhabi kasi kwento niya, sa ilang taon niyang pagtatrabaho bilang driver sa UAE, ang tumitinding tensyon ngayon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran ang nagtulak sa kanya na piliing umuwi na lamang sa bansa. kita ko po yung jet na lumilipad. Tapos 2 bisis po na tumutunog ng boom, ganyan. Umaga, alas 7 ng umaga po. First time ko pong naranasan ito sa bansang UAE po. Oo po. Hindi naman po ba ito na parang nag-discourage sa inyo na bumalik pa ulit? Pero para sa akin, ipahinga ko na lang po aking sarili at mamuhay na lang po ako sa probinsya, sa Mindanao. Magtanim na lang po ako ng kamuti, ma'am. Mabuhay na lang po ako ng maralang kasama ang aking pamilya. Samantala si Nena Dagta mula Bicol Region na 3 taon ding nagtrabaho sa Middle East, aminadong hirap siyang iwan ang kanyang trabaho doon pero mas pinili muna niyang umuwi para matiyak ang kanyang kaligtasan. Opo, kasi tulad ko po na single mom at saka kailangan po ng mga OFW, alam niyo naman po yan, maghahanap talaga ng trabaho. So kailangan po ng matinding pagdidesisyon. Pero siyempre po kailangan po natin na unahin yung yung buhay. Every time po na yung mga bakbakan, missile, doon nakikita namin, siyempre actually di po maiwasan na kabahan, matakot. So iniisip namin na baka di namin alam kung sa harapan ba namin or sa dyan lang. Hindi kami makatulog, hindi kami makaisip ng maayos kasi iniisip namin kung yung mga pamilya namin dito sa Pilipinas po. Si Angelica naman mula Zamboanga, handa pa rin bumalik sa Middle East sakaling maging maayos ang sitwasyon. Pagkatapos ng kaguluhan nila doon, pwede naman bumalik anytime. Sa ngayon, pahinga muna. Pagdating sa bansa, binigyan ng mga repatriated ng tulong pinansyal, medical assistance at psychosocial support habang inihahanda rin ng mga programang pangkabuhayan para sa kanilang reintegration. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, umaabot na sa halos 2,000 Pilipino ang na-repatriate mula nang sumiklab ang kaguluhan sa rehiyon. Dagdag pa niya, tuloy-tuloy ang natatanggap nilang request at patuloy ang pagproseso para sa mga nais makauwi ng bansa. Ngayon, sa nakita kong huling datos papunta dito, 1,400. 1,400 and counting, of course. This is a live count. There will be a 4th charter flight this weekend. In the different countries, we are arranging for the repatriation of at least a little less than 1,000, around 800. But the requests keep coming in and our migrant workers offices will always be available. Basta't ang mahalaga dito, yung repatriation ready na tinatawag. Samantala, hindi naman nakarating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsalubong sa mga umuwing OFW. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagkaroon ng pulong ang Pangulo ngayong hapon sa Malacanang kasama ang Economy and Development Council. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.